Hinubad ng mga lalaki ang kanilang sapatos at umakyat sa kumot. Sabi ng dalaga, lahat ay nasa sariling wika niya. Pinakiusapan siya ng binata na huwag mag-alala, dahil malinaw ang lahat doon. Binigyan niya sila ng ilang game money sa loob ng 3 milyong units bawat isa, na tumuturo sa game board. Ito raw ay isang laro tungkol sa pamamahala ng isang kapalaran, dahil kailangan mo. All dice ilipat ang isang piraso ang bilang ng mga beses na ang numero sa dice ay nahulog out. At makakabili ka ng lupa at gusali gamit ang pera. At kapag ang isa pang manlalaro ay lumapag dito, mangolekta ka ng isang bayad ayon sa gastos ng teritoryo at mga bahay. Serena exhaled mabigat, narinig ang mga salita doon na pagkatapos ng ilang rounds, ang pinakamayamang manlalaro ay nanalo, at maaari mo ring bangkarota ang iba pang mga manlalaro bago maabot ang dulo ng laro. Sinabi ni Rain na ito ay isang laro tungkol sa pagkuha ng mundo. Tinanong ng dalaga kung dinala niya sila sa lugar na ito para maglaro ng pekeng pera. Itinaas ng binata ang dice, may mga premyo at parusa raw ang mga nanalo at natalo. Ang mga salitang ito ay interesado Quaresma. Pinagulong niya ang dice at sinabing nagsisimula na sila. Tumapak ang Quaresma sa lupain ng iba. Sumiklab sa galit si Serena, natawa at sinabing hindi siya ng ahas na tumapak sa lupain nito. Nagulat ang lalaki na mabilis lang ang nangyari. Nagbayad ang lalaki ng 10,000 units, naririnig ang mga salita na mababa ang renta sa lugar na ito. Galit na galit ang batang babae na napakaliit ng halaga na ito. Rain, pinulot ang isang gold card at sinabing ito ay isang espesyal na card. Bigla siyang napatigil sa lugar, nakita ang nakasulat at doon na ang kanyang lupain ay sinalakay ng isang dragon. Galit na pinisil niya ang kanyang mga ngipin, at sinabing darating siya para sa dragon na ito. Biglang napansin ng binata na napunta siya sa lupain ng isang elf. Nahiya namang namula ang blonde. Nagulat ang lalaki na nagtayo siya ng restaurant sa isang hotel. Ngunit hindi siya pinakinggan ng babae, iniisip na nasa lupain niya ito. Nahulog siya sa kanyang imahinasyon at naisip ang isang malungkot na bahay sa isang bukid na may nyebe. Bigla niyang napansin ang pagbukas ng pinto at binati ang bisita. Pumasok sa loob ang isang binata na nakasuot ng fur coat at sinabing may napakalakas na bagyo ng nyebe sa labas. Lumapit siya sa nahihiyang babae at tinanong kung pwede siyang magdamag sa lugar na ito at kung magkano ang gastos. Nagsimulang mag-stutter ang dalaga. Nagulat na tiningnan ni Ellison ang nahihiya nitong mukha, habang sinabi ng dalaga na libre na ang lahat at pwede na siyang magpahinga. Ment at Miltenay ay nakaupo sa tabi ng bawat isa, discussing, ako ay kung saan ito ay nagkakahalaga ng pamumuhunan ng kotse, ipinaliwanag na ang lungsod na ito ay hindi magdadala ng maraming pera, dahil ang isang simpleng tindahan ay magiging sapat. Ngunit ang isa pang lungsod, ang binata, ay naputol ang mga ito at sinabi na sa larong ito, ang lahat ay para sa kanyang sarili ay pinahiram ay nahulog sa kanyang mga tuhod sa harap ng kanyang kapatid na babae, na humihiling sa kanya na huwag maging matako. Ang batang babae sinabi na may isang smirk na hindi niya alam, dahil kapag pera issue ay nagpa siya sa pamilya, ang binata ay nagtanong sa kanya upang magpahinga, dahil ito ay hindi tunay na pera. Tumalon si Dragon mula sa kanyang kinauupuan at sinabing makakalabas siya sa bilangguan ng kapangyarihan. Sumagot ang bata na hindi niya ito magagawa hanggat hindi niya nakuha ang parehong numero sa dice. Maya pa, natapos na rin ang kanilang laro. Pagod na huminga ang bata at sinabi sa kanila kay Count ang natitirang pera. Pagkatapos ay naisip niya na wala silang naiintindihan tungkol sa mga board game, kaya imposibleng kahit na maglaro sa kanila. Magkatabi sina Ment at Miltenay, pang-apat ang lalaki at nasa ika-5 pwesto ang babae. Nakaupo si Matt sa likod ng kanyang basag na kapatid. She took second place at ang bata sa 6th. Both dragons ay bankrupt sa dulo ng laro. Sabi ng bata ang mga talo ay nakikita ng mata lang. Ngumiti ng maluwang ang lalaki. Nakuha niya ang ika-3 pwesto, pagkatapos ay binati niya ang kanyang kaibigan. Nahihiya siyang tiningnan ng elf. Siya ang unang pwesto, na kumita ng 21,600,000 barya. Iniabot ng lalaki ang isang card sa kanya at sinabing ang premyo para sa first place ay anumang wish, dahil gagawin niya ang lahat ng makakaya niya. Nahihiya siyang tumingin sa ticket, iniisip ang gusto niya, at pagkatapos ay tinanong kung maaari niyang isave ang pagkakataong ito para sa ibang pagkakataon. Hinala siyang tiningnan ni Serena.
Sumagot ang binata na pwede na itong i-save para mamaya, dahil wala pang expiration date ang wish. Inisip ng babae ay isang mangmang ang kanyang kaibigan, dahil walang dapat isipin, dahil kailangan mong agawin ang pagkakataon habang posible. Kinuha ng guy ang kahon at sinabi na ang mga lugar mula sa 2 hanggang 6 ay maaaring magpahinga ng payapa. Biglang nag-twitch ang mga dragonets, narinig ang mga salita na maglalagay ng tent ang 2 talo. Ang mga batang babae ay nakakuha upang gumana ng malakas, sumpa sa pagitan ng kanilang sarili. Maya-maya pa ay sumikat ang buwan sa ibabaw ng kuweba. Sa loob ng men's tent ay naroon sina Ellison Linka at Matt. Sa women's tent ay naroon sina Serena Rain at hinalikan ni Alina Vico ang tiket na natanggap niya dahil sa tuwa. Bigla niyang nakita na bumangon ang isa sa kanyang mga kasama sa hating gabi. Tumingin siya sa likod at nakita ang isang madilim na silweta, nagtataka kung sino ang naroon sa kalagitnaan ng gabi. Biglang tumigil si Miltane, mabilis siyang lumingon, naramdaman niyang may nakatitig sa kanya, nagkunwaring tulog ang elf. Lumabas ng tent ang babae. Mukhang takot ang elf at hindi maintindihan ang nangyayari. Umalis ang batang babae sa tolda at tumungo sa lawa. Sinundan siya ng tingin ng elf at inisip kung saan siya pupunta. Sa ganoong oras, hinihintay siya ni Ment sa tabi ng lawa. Humingi ng paumanhin ang dalaga dahil sa pagtawag sa kanya sa gabi. Niyakap niya ang kanyang sarili at sinabing hindi siya makatayo sa hiwalayan. Pinatahimik siya ng lalaki. Sinilip sila ng elf mula sa likod ng isang bato, iniisip na bihira siyang tumingin sa kanila kaya hindi niya napansin ang kanilang relasyon. Nagkatinginan ng magkasintahan, medyo namumula. Sinabi ng lalaki na nagkasundo sila na itago ang lahat. Sumagot ang dalaga na palihim siyang lumabas para walang makaalam. Biglang, isang dragon ang lumitaw sa tabi ng elf, na nag-ambala ang kanyang mga saloobin na ito ay dapat manatiling isang lihim, at mabuti na ang lahat ay natutulog. Hindi naintindihan ng mga babae ang nangyayari doon. Ang mga lovers ay tumingin sa paligid sa takot, naririnig ang mga salita ng mga batang babae na narinig nila ang lahat mula sa pinakasimula at hindi ito isang lihim, dahil ang lahat ay alam ang tungkol sa kanila sa loob ng mahabang panahon. Isang magandang liwanag ang tumagos sa yungib mula pa noong umaga. Tumingin ang binata sa balikat at sinabing ito ay isang kamangha-manghang kwento. Maaga pa lang, nagbaba ng ulo ang mga lalaki sa pagkakasala. Tinanong ng binata kung nagde-date ba talaga sila. Sumagot ang lalaki na sasabihin niya ang lahat. Napatingin ng bongga si Lent sa kanyang ate. Sinabi sa kanya ng dalaga na hindi niya kailanman maisip ang ganoong bagay. Sabi ng bata, ganyan daw sila mga loko. Sumagot si Ellison na hindi sila dapat maging ganoon ka-guilty, dahil taos puso niyang binati sila kung nalaman niya. 3 tent sana ang kukunin niya. Pinulot ng bata ang frying pan at tinanong kung sasabihin nila ang lahat ng ito sa almusal, dahil ginawa niya ang curry, ang perpektong ulam para sa isang camping trip. Nai-imagine niyang magprito ng sibuyas, at naisip tungkol sa pagprito ng mga sibuyas na may mantikilya para sa isang mahabang panahon sa isang mababang init, at kapag sila ay lumiliko ginto, lumiit at kumuha ng isang mayamang lasa. Kailangan mong hatiin ang mga ito sa mga bahagi at iprito ang mga ito ng kahalili sa iba pang mga gulay at karne sa isang creamy init. Naisip niya ang kanyang sarili na ibuhos ang natitirang mga sangkap sa kawali at idinagdag na pagkatapos ay kailangan mong magdagdag ng tubig at ihalo ng lubusan ang curry upang maiwasan ang mga bukol. Ibinuhos niya ang 2 sangkap sa kawali at nagpasya na sa wakas ay maaari na niyang idagdag ang paminta. Pagkatapos ng pagluluto, siya ay nagpasya na ito ay ang perpektong ulam para sa hike, at ito ay handa na. Ang mga guys na may malawak na ngiti ay lumapit sa frying pan na nagsasabi doon na ito ay tumingin at amoy napaka-appetizing. Ibinuhos ng binata ang lahat ng bahagi at sinabing espesyal na naghanda siya ng isang bahagi na walang karne para sa elf. Ang blonde sinubukan ng kaunti at naisip na gusto niya tulad ng pag-iisip. Pumikit ang binata, nag-scoop up pa at nagpas siyang bumaba sa negosyo. Nakaupo si Miltane sa isang yakap kasama ang kanyang manliligaw. Tinanong ng binata kung sino sa kanila ang unang nagtapat, ang sagot ng dalaga ay siya iyon. Yumuko ang lalaki at sinabing alam niya ang nararamdaman nito, ngunit hindi niya ito sineseryoso dahil sa pagkakaiba ng edad, dahil sa una ay tatanggihan niya ito, ngunit tahimik na pinindot ng dalaga ang kanyang sarili sa kanyang balikat. Dagdag pa niya,
Tapos may nag-click, at naisip niya na mali ang saktan ang isang taong nagbubukas ng puso nila. Ang blonde ay biglang tumigil sa pakikinig sa mga salita doon na ang kanilang mga damdamin ay mas mahalaga. Ipinasok ni Riaran ang kutsara sa bibig at sumang-ayon sa mga salitang ito. Masayang tiningnan sila ng lalaki at sinabing sa City Square na lang ang kasal. Pinutol siya ng lalaki at sinabing maaga pa para pag-isipan ito. Ngumiti ng mapanuya si Serena at sinabing dapat silang maghalikan dahil kailangan nilang tapusin ang hindi nila nagawa kahapon. Pumayag naman ang mga guys at nagsimulang mag-itlog sa kanila. Pinalakpakan nila sila, na dapat daw silang maghalikan. Ngumiti ng malawak si Serena at sinabing mahal nila ang isa't isa pero hindi sila marunong maghalikan. Patuloy na hinikayat sila ni Matt. Biglang hinalikan ng babae ang kanyang manliligaw, nakapikit ang kanyang mga mata. Tuwang-tuwa ang mga lalaki sa kanilang nakita. Napangiti rin sina Ellison at Alina sa nangyari. Nahiya namang namula sina Ment at Milton A. Naiirita na tumalikod si Rin. Maya-maya pa, inempty ng mga lalaki ang frying pan at sinabing napakasarap daw. Umupo sa lupa ang magkapatid. Sabi ng bata, napaka-stuffed daw niya. Sinabi ng kapatid na babae na ipinaalala nito sa kanya ang kanilang unang hapunan na magkasama sa isang restaurant. Nagpasya sina Ment at Milton na mamasyal. Nilapitan ng Dragones ang bata at hiniling na muling laruin ito. Pumayag naman ang bata at tinanong kung naiinis pa rin ba siya sa pagkatalo niya. Ipinatong ni Serena ang kamay sa kanyang tiyan, naglabas ng apoy at sinabing masarap itong ulam, na inaprubahan niya. Sinabi rin ng elf na gusto niya ito. Bigla siyang nagtaas ng kilay sa gulat na narinig ang sinabi ng kaibigan na kung anuman ang nandoon, hindi mo dapat itago sa sarili mo. Pinili ni Serena ang kanyang mga ngipin at sinabi na ang pagnanais ay maaaring maging walang hanggan, ngunit malinaw na ito ay kawalan ng pasensya ng isang tao, dahil maaaring mahajep ito ng isang tao. At parang may nagdesisyon na. Ipinagpatuloy ng bata ang laro, ngunit napunta sa bilangguan si Rain, iwinagayway ang kanyang kamay at nangungut siya na sinabi na hindi siya pinalad. Tinawag ito ng bata na isang magaspang na simula. Itinaas niya ang kanyang coffee cup, kinuha ang mga cube at sinabing malamang nagulat din siya, nang makita niyang magkasama ang mga lalaki. Tinignan ng babae ang card habang nagtatanong ang lalaki doon, sino ang mag-akala na magdedesisyon silang mag-date habang wala sila. Pagkatapos nito, sumagot siya na hindi siya nagulat dahil sa una ay mahilig si Milton sa meme. Humigop ng inumin ang lalaki. Dagdag pa ng dalaga, mas nagulat siya sa reaksyon nito. Biglang natulala ang bata nang marinig ang mga salita roon na nagustuhan siya nito. Hinimas-himas niya ang kanyang baba, nagtatanong kung bakit bigla itong sinabi. Sagot ni Dracosha na sa tingin niya ay sapat na para ipakita lang ito. Naalala niya ang kaligayahan ng lalaki para sa kanilang mga kasama, at sinabi sa nanginginig na tinig na nakita niya kung paano masaya ang lahat para sa kanila, at natanto na ang lahat ay iba para sa kanila. Pagkatapos ay naalala niya ang masayang mukha ng mga nagmamahal, at idinagdag na ang lahat ay nag-wish sa kanila ng kaligayahan at masaya para sa kanila. Tumingin siya sa ibaba at sinabing malinaw na nagpapasalamat sila, bagamat napakahiya, ngunit hindi malinaw kung ano talaga ang naiiba. Galit na tiningnan niya ang kanyang manliligaw. Sinabi ng guy na ipinagdiwang nila ang simula ng isang relasyon tulad ng kanyang kaarawan. Last time Draco, sinagot niya na ang holiday na ito ay para sa kanya at hindi para sa kanilang komunikasyon sa kanya, at kapag ipinakita niya ang kanyang nararamdaman, walang sinuman ang naging masaya. Itinaas ng lalaki ang kamay at sinabing parang pamilya sila, lagi silang magkasama. Tutol ang dalaga at sinabing iba na talaga ang lahat. Pita kanya ang nanginginig niyang mga labi at mahiyaing sinabi na hindi ito mga hanggal na damdamin, dahil ayaw niyang ituring siya ng iba na walang laman na shell. Itinapon ng binata ang dice habang sinasabi nito na mas espesyal ang kanyang nararamdaman. Biglang nahulog ang dalawa, iniabot sa kanya ng babae ang card, narinig ang mga salitang nagsasabing swerte niya at makakalabas siya ng kulungan, sinabi nito na hindi siya pupunta kahit saan. Natakot ang lalaki pero tiningnan ang nakasulat sa card. Ang pangunahing teksto ay naka-cross out, at sa ibaba nito ay nakasulat na kung ang isang tao ay makulong upang makalabas, kailangan nilang halikan ang isang itim na dragon, at walang iba pang gagana. Tumayo siya sa kanyang kinauupuan at sinabing napakasaya ng lahat ng maghalikan ng mga lalaki at kahit gaano niya ito iniisip, iyon lang ang pagkakaiba.